Kabanata 14, Bakit namamatay ang tao? Ang Biblia ay nagsasabi, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Ipinapakita nito na ang kamatayan ay dumarating sa pamamagitan ng kasalanan. Lahat ng taong ipinapanganak dito sa mundo ay nakatakdang mamatay. Kaya ang mundong ito ay tinatawag na mundo ng kasalanan. Kung gayon, aling kasalanan ang nagdadala ng kamatayan, ang kasalanang nagawa sa lupa o ang kasalanang nagawa sa langit? Sa mundong ito, walang makakatakas sa kamatayan. Ito ay nangyayari kahit sa mga sanggol na wala pang 1 taong gulang. Kaya hindi natin masasabi na ang kamatayan ay sanhi ng kasalanang nagawa rito sa mundo. Pinagtutuunan ng mga salitang, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, pag-aralan natin ang tuntunin ng kasalanan at kamatayan. Ayon sa Biblia, ang dahilan ng pagkamatay ni Adan at Eva ay dahil hindi sila makakain mula sa punong kahoy ng buhay sapagkat nilabag nila ang utos ng Diyos sa halamanan ng Eden. Kung sila ay nakakain mula sa punong kahoy ng buhay kahit matapos magkasala, sila sana ay mabubuhay magpakailanman. Dahil iyon ay nasusulat, Genesis Kabanata 3, versikulo 22, sinabi ng Panginoong Diyos, tingnan ninyo, ang tao ay naging parang isa sa atin na nakakakilala ng mabuti at ng masama, at ngayon, baka iunat ang kanyang kamay at pumitas din ang bunga ng punong kahoy ng buhay, at kumain, at mabuhay magpakailanman. Kaya't pinalayas siya ng Panginoong Diyos sa halamanan ng Eden upang kanyang bungkalin ang lupaing pinagkunan sa kanya. At kanyang itinaboy ang lalaki at inilagay sa silanganan ng halamanan ng Eden ang mga kerubin at ang isang nagniningas na tabak na umiikot upang bantayan ang daang patungo sa punong kahoy ng buhay. Baka iunat ang kanyang kamay at pumitas din ang bunga ng punong kahoy ng buhay at kumain at mabuhay magpakailanman. Ang mga salitang ito ay nagpapahiwatig na maaaring mabuhay si Adan magpakailanman kung siya ay nakakain mula sa punong kahoy ng buhay, kahit na kumain siya mula sa punong kahoy ng pagkaalam ng mabuti at masama. Ang tiyak na dahilan kung bakit dumating ang kamatayan sa lahat ng tao ay hindi dahil sa kasalanang nagawa sa mundong ito, kundi dahil hindi sila nakakain mula sa punong kahoy ng buhay. Ngayon, kung makakakain tayo mula sa punong kahoy ng buhay, tayo ay mabubuhay magpakailanman. Gayunman, ang mga makasalanan ay hindi pinahihintulutang iunat ang kanilang mga kamay at pumitas mula sa punong kahoy ng buhay at kumain. Para sa mga tao na nakatakdang mamatay, si Jesus ay pumarito at binuksan ang daan patungo sa punong kahoy ng buhay. Sila lang na nalinisan ng mahalagang dugo ni Jesus na nabuhos sa krus, ang may karapatan sa punong kahoy ng buhay at sa banal na lungsod. Gaano man kamatuwid ang isang tao rito sa lupa, hindi siya makakalapit sa punong kahoy ng buhay nang wala ang mahalagang dugo ni Kristo. Kahit na ang isang tao ay lubos na makasalanan sa mundong ito, kung siya ay malinis ng mahalagang dugo ni Hesus Kristo, magkakaroon siya ng karapatan sa punong kahoy ng buhay. Ito ay ipinapakita rin sa kautusan ni Moises. Ang kaban ng tipan ay nilalaman ng 10 utos. Sa magkabilang dulo ng takip ng kaban, ay may nakatayong 2 kerubin na may dalang nagliliyab na tabak. Binantayan nila ang dakong kabanal-banalan kung saan naroon ang kaban upang walang sino man ang makapasok dito. Gaya ng mga kerubin na may dalang nagliliyab na tabak, ay binantayan ang daan patungo sa punong kahoy ng buhay sa halamanan ng Eden. Kahit ang paring pinili ng Diyos ay papatayin ng nagliliyab na tabak, kung tatangkain niyang pumasok sa dakong kabanal-banalan bago niya linisin ang kanyang sarili sa dugo ng handog pangkasalanan. Ang sino mang lumapit sa kaban o hawakan ito ng may maruruming kamay ay pinapatay, dahil ang 2 kerubin na may dalang nagliliyab na tabak ay binantayan ng kaban. Gaya ng mga kerubin na may dalang nagliliyab na tabak, ay binantayan ng daan patungo sa punong kahoy ng buhay sa bandang silangan ng halamanan ng Eden. Sa ibang salita, ang 10 utos ay ibinigay sa halip na punong kahoy ng buhay. Ang pagpasok sa dakong kabanal-banalan, kung saan naroon ang 10 utos, ay kumakatawan sa pagpasok sa banal na lungsod sa langit, kung saan naroon ang punong kahoy ng buhay. Maging ang punong pari na pinili ng Diyos ay hindi maaaring pumasok sa dakong kabanal-banalan hanggang sa siya ay malinisan ng dugo ng handog pangkasalanan. Ipinapakita nito na maaari tayong pumasok sa banal na lungsod sa langit at kumain ng bunga mula sa punong kahoy ng buhay, tanging pagkatapos natin malinis sa pamamagitan ng mahalagang dugo ni Jesus na nabuhos sa krus. Gaya ng nasusulat, mga Hebreo Kabanata 10, versikulo 11. Kaya, mga kapatid, yamang mayroon tayong pagtitiwala na pumasok sa santuario sa pamamagitan ng dugo ni Jesus na kanyang binuksan para sa atin ang isang bago at buhay na daan sa pamamagitan ng tabing sa makatuwid ay sa kanyang laman. Ang isang bago at buhay na daan ay nangangahulugang ang daan patungo sa punong kahoy ng buhay at sa makalangit na lungsod. Gaya ng nasusulat, Apokalipsis Kabanata 22, versikulo 14, mapapalad ang naghuhugas ng kanilang damit upang sila'y magkaroon ng karapatan sa punong kahoy ng buhay
at makapasok sa lungsod sa pamamagitan ng mga pintuan. Ang naghuhugas ng kanilang damit ay nangangahulugang ang mga naghuhugas ng kanilang damit sa dugo ng kordero ng Paskwa, ang dugo ni Hesu Kristo, sapagkat iyon ay nasusulat. Apokalipsis Kabanata 7, versikulo 14. Ang mga ito ang nanggaling sa malaking kapighatian at naghugas ng kanilang mga damit at pinaputi ang mga ito sa dugo ng kordero. Walang makakapasok sa kaharian ng langit nang wala ang dugo ng tipan ni Jesus, ang dugo ng Paskwa ng bagong tipan. Sa banal na hapunan ng Paskwa, sinabi ni Jesus, ang kopang ito na nabubuhos ng dahil sa inyo ay ang bagong tipan sa aking dugo.